Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, alalahanin mo si Hesukristo, ang nagmula sa angkan ni David, at ang muling nabuhay. Ito ang mabuting balitang ipinangangaral ko, ang dahilan ng aking pagdurusa hanggang sa magapos na tulad ng isang salarin, ngunit hindi maigagapos ang salita ng Diyos. Pinagtitiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, upang magtamo rin sila ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus at ng walang hanggang kaluwalhatian. Narito ang kasabihang mapananaligan kapag tayo'y namatay na kalakip ni Hesukristo, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, at pagbilinan mo sila. Sa ngalan ng Diyos, na huwag magtalo-talo ng walang kabuluhan. Walang ibubungang mabuti ang ganitong pagtatalo. Manapay, kapahamakan ng nakikinig. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat ikahiya, at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang dahilan na ibinilanggo si Pablo ay ang kanyang pagpapahayag kay Kristo na muling nabuhay. Ipinangaral niya ito hanggang magapo siya kasi hindi matanggap ng isang partido ng mga Hudyo na may muling pagkabuhay, ang partido ng mga Saduceo, kung saan nabibilang ang maraming mga leaders ng mga Hudyo sa Sanhedrin. Malakas ang paniniwala ni Pablo na magapos man siya, ang salita ng Diyos ay hindi maigagapos kasi si Kristo ay tapat. Kanyang pinote ang isang lumang awit tungkol kay Kristo. Sinabi sa awit na ito na kung mamatay tayo kasama ni Kristo, mabubuhay tayo kasama niya. Kung magtitiis tayo alang-alang sa Kanya, maghahari tayong kasama niya. Kung itakwil natin siya sa harap ng mga tao, itatakwil din niya tayo sa harap ng mga anghel. Kung hindi tayo magiging tapat, si Kristo ay mananatiling tapat sa atin kasi ang katapatan ay bahagi ng kanyang pagka-Diyos. Ang paniniwalang ito ang nagbibigay ng katatagan kay Pablo sa gitna ng kanyang pagdurusa, na tapat ang Diyos sa kanya. Isa sa pinapaalaala ni Pablo kay Timoteo ay huwag nang pumasok sa mga pagtatalo tungkol sa pananampalataya. Walang kahinanatnan ang mga pagtatalo, ang mga debates. May mga tao na mahilig makipagtalo, mahilig makipagdebate tungkol sa relihiyon. Lumalabas lang kadalasan na ito'y pasikatan na lang. Ginagamit pa nga ang Bible sa kanilang pagtalo-talo. Sino ba ang mas nagbibigay ng quotation na galing sa Bible?
Sino ba ang mas memorize ng Bible? Yan ang lumalabas sa pagtatalo-talo nila. Sa halip na magtalo, magpahayag lang ng katotohanan. Kung ayaw makinig sa katotohanan, huwag nang makipagtalo. Pagpagin na lang ang alikabok ng iyong panyapak sa harap niya, sabi ni Jesus. Siya na ang mananagot sa kanyang katigasan ng ulo. Walang makukumbinse sa katotohanan sa paraan ng debates. Kaya huwag nang makipagdebate. Magbigay lang ng dahilan at paliwanag tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa ating pagbasa. Huwag nang makipagdebate. Ang tao naghahanap ng katotohanan ay makakatagpo nito. Mas mabuti pang ipagdasal ang mga kumukontra sa atin kaysa makipagdebate sa kanila. O Diyos, bigyan mo ako ng katatagan na sa harap ng mga balakid sa aking pagsasabuhay at pagpapaliwanag ng iyong katuruan, hindi ako manghina. Buksan mo ang kaisipan ng mga tao upang matanggap ang iyong mga aral. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.